paglinggo. May trabaho paglinggo. Meron sa DZRH. Pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan. Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Gladys Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. May trabaho, nagbabalik po ang inyong programa tuwing linggo ng hapon. Ito po ang inyong workmate Barbie Atienza. Titimon sa programa hanggang alas 6 ng gabi. Ngayong ika-29 ng Marso 2026. At syempre sa ngalan ng ating partner na si Gladys Mabini na hindi natin makakasama ngayong araw na ito dahil medyo abala ngayon niya sa mga gawain doon sa kinaroroonan niya. Partner, ingat lang ha. At easy-easy ka lang dyan. At sana nasa maganda kayong kalagayan kung saan man kayo naroroon. Well, ako po makakasama niyo tuwing alas 6 hanggang alas 6. Alas 5 hanggang alas 6 ang ating programa dito po sa May Trabaho dahil lahat po tayo may trabaho. Ang trabaho natin ay mapaunlad hindi lang ating mga sarili at mataguyod ang ating mga pamilya kundi yung ano man ang makakabuti sa ating lipunang Pilipino, sa ating bansa at sa buong katauhan kung ano mako-contribute natin. Ika nga sabi nga ng teacher ko nung araw 3 klase lang daw yung tao sa mundo. 3 kinds of people in the world. People who make things happen, people who watch things happen, and people who wonder what happened. Yung mga may nagagawa pagbabago at pag-uunlad sa kabuhayan, sa buhay ng ating lipunan. Yung iba naman tila walang pakialam, talagang nagmamasid lang, naghihintay lang, wait and see, ika nga, kung ano mangyayari, tapos sasakay na lang, kung ano man, mga tawag nila doon, fence-sitter. Yung ba nakatenga lang doon sa bakuran, naghihintay ko, nakanganga. Parang yung legendary na yung alamat nating Juan Tamad, nakahiga lang doon sa ilalim ng puno ng bayabas, hinihintay mahinog yung bayabas, at nandoon siya, habang tulog siya nakanganga, para paglaglag daw ng bayabas, pag hinog na, shoot doon sa kanyang bibig. Kakain na lang siya, walang trabaho, walang pagsisikap. Mabuti lang at medyo namali siya ng pwesto, nahiga siya sa ilalim ng puno ng durian. O may pagbagsak noon, patay, wasak. Pero sabi nga ng teacher ko, yung pangatlo, yung isa yung gumagawa ng mga bagay-bagay para magbago ang mga bagay-bagay sa buhay. Pero yung pangalawa, nanonood lang, nagmamasid, naghihintay kung anong kahinat na ng mga pangyayari. Yung pangatlo, yung people who wonder what happened. Yung walang kamalay-malay. Basta lumipas na ang panahon, nagkagulo na, nagkapayapa na, nagkaroon na ng kaunlaran, nagkaroon ng kakapusan. Siya wala siyang pakialam. Nagtataka lang siya, ano ba nangyari? Diba? Tumaas na ang presyo Talaga? Ano nangyari? Uy, speaking of taas ng presyo, talaga naman, oo. Kailan kaya matatapos? Dahil sabi nila, itong darating na Martes, magtataas na naman daw ang presyo ng gasolina at ng krudo. Siyempre, alam naman natin ang effect niyan, no? Ang maganda, sabi nga nila, sinisikap na yung pagtaas ng presyo ng gasolina, inuutay-utay para yung impact, yung dating sa atin,
hindi masyadong mabigat, hindi masyadong nakakahiyak. Pero ganun pa man talagang tatamaan pa rin tayo. Pero ang mas mabigat na kaisipan dyan, yung pagkatapos ng pagtaas ng presyo ng gasolina at ng crudo, ng diesel, yung epekto nun, yung consequential effect nun sa ibang mga bagay. Siyempre, yung pagtaas ng gasolina, ng fuel, kakarga doon sa mga truck. Yung mga truck siyang nagdi-deliver ng mga goods, mga essential products, no? Whether delata yan or gulay or karne mula sa iba't ibang lupalop, dinadala kung saan mga merkadong available. Particularly, ang malaking parte niyan dito sa Metro Manila. Galing sa probinsya, dadalhin dito. Yung taas ng gasolina, apektado yung halaga nung pag-deliver, yung biyahe ng mga goods na yan, mga essential goods na yan, papuntang Metro Manila. Ganon din sa pagbalik para naman humakot ng ibang goods or magdadala ng mga gamit or mga bagay mula sa Metro Manila papunta sa mga probinsya. Alam nyo, ngayon ko lang natanto, nung isang linggo lang, medyo talaga nagulat din ako dahil alam nyo naman tayo, motorista tayo. So tinatansya natin dyan lagi, ano ba ang konsumo natin ng gasolina? Ilang kilometro ang nakukuha natin sa 1 litro ng gasolina? Ang pinaka-eficiente dyan, yung mga, dati lalo na, no? Pagka diesel yung sakya mo, medyo matipid yung diesel Pag maganda ang takbo niyan, maganda ang displacement niyan, umaabot na mga 20 kilometros, 20-21 kilometers per liter. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng efficiency rate. Yung mga gas naman, kapag bago-bago pa yung sasakyan, maswerte tayo pag umabot tayo ng mga 12, 10 hanggang 12 or 12 kilometro bawat litro. Maganda na yun. Maganda na yung takbo mo. Pag medyo may kalumaan na yung sasakyan mo, mas mataas or mas mababa yung kilometrahe na makukuha mo dyan. So, kunyari, 10 kilometro bawat litro lang ang makukuha mo. Siyempre, pagtaas ng presyo ng litro ng gasolina at saka ng diesel, tumataas ng presyo ng pagbiyahe mo sa bawat kilometro. Ayan. Eto ka. At talaga medyo nalaglag ako sa kinaupuan ko. Nagkikwentuhan kami ng ibang mga operator na mga delivery vehicles, mga delivery vans, delivery truck. Nagkakapilang naman kami. Pero alam nyo ba, na yung mga truck na nakikita natin bumabiyahe sa highway, inaabot lang ng 1:1. Ano yun? 1 kilometer per liter. So bawat karga ng litro ng gasolina o ng crudo, ng diesel, 1 kilometro lang itatakbo. Siguro sa pag-start pa lang yan, meron kagad 1 litro na uubos. Imagine that, di ba? Kung kagaya niya, nagdoble. Tama ba? Doble na yung pagtaas ng presyo ng diesel. Doble rin yung cost no? So yung dati, 60 pesos bawat litro or bawat kilometro na tinatakbo ng mga truck na yan. Ngayon, 120 na. 120 pesos. Aba, saan kukunin yan? Siyempre, yung mga naghahango, mga nagpapabiyahe ng mga gulay, karne, ng mga goods, mga essential items, sinisingil yan ng mga biyahero, ng mga may-ari ng truck. Pag malaki yung cost, malaki yung gastos ng mga truck operators sa kanilang biyahe, saan naman nila kukunin yan? Alam naman tumakbo sila ng palugi. Di ba? So kung yung dating sinisigil nila, ganitong halaga para sa pagbiyahe mula, kunyari, Nueva Ecija, papunta Manila, magtataas yan. Hindi naman siguro doble, dahil siguro subukan nilang liitan yung impact as much as possible. Yun naman ang sinisikap talaga natin. Pero hindi may iwasan para mga kababayan. Hindi natin may iwasan, talagang tataas at tataas ng mga cost niyan At yun nga, sabi nga lang, magtitiis tayo ng malaki-laki. Hindi na sinasabing tiis tayo ng konti. Tiis tayo ng malaking bahagi ng ating buhay. At dahil isa lang yung factor na yan, yung tataas yung mga halaga ng bilihin. Pero maliban pa dyan, ito ang malaking problema. Kahit may pera ka, baka dumating yung punto, wala naman tayong mabili. Kagaya nga, sabi nga nun, pagbabiyahe ka na mahaba, planuhin mo muna yung biyahe mo dahil
Baka pag papunta kang Baguio, pagtigil mo sa Tarlac para maglagay ulit ng gasolina, wala ka mabili. Hindi ba? Yan ang problema kahit may pambayad ka. So dalawa yan. Yung halaga ng gasolina at saka yung availability. Kaya sabi nga, magtipid-tipid at i-conserve natin kung hindi rin lang masyadong kailangan bumiyahe. Huwag na tayong bumiyahe, meron naman tayong mga public transport. Salamat sa ating pamahalaan at tumugon naman sa mga problema ng ating mga kababayan. Nagkaroon ng 50% discount sa mga ibang sasakyan gaya ng LRT. Meron mga libreng sakay. Saludo na naman tayo dyan sa pamunuan ng lungsod ng Maynila. Sila nanguna. Nagbayad na si ang ginawang programa ng ating lungsod ng Maynila, meron libre na sakay, pero yung mga driver, yung mga operator at driver, isa-subsidize na ng lungsod, ng pamahalang lungsod. Sila na magpapasweldo, sila na magbabayad doon sa cost ng mga driver at operators na yan. Napakaganda niyan. Sana magawa rin ng iba, ng ibang LGU, sana magawa ng pamahalang pambansa at maibsan yung ating paghihirap. Well, mahirap talaga yan. Maraming sakripisyo ang nakalaan para sa ating lahat at tinatawag o hinihingi sa ating lahat. Talagang pagmamalasakit, pag-iigpit ng sinturon, pagtitiis, yan naman very timely rin. Pagtitiis, dahil kagaya niyan, sumabay pa yung pagpasok ng tag-araw, mainit na yung panahon. Pero kailangan yung aircon natin, yung temperatura, wag na nating bababa pa sa 24, 25. Hindi masyadong kalamigan yun. Pero para hindi matipid sa kuryente, medyo ganon. Hanggang doong mga antas na lang yung ating paglalamig. Yan, tiis na yan. Yung pagbiyahe, huwag tayo masyadong gala. Huwag tayo masyadong laag. Ika nga ng mga Bisaya. Medyo kung hindi kailangan, importante yung lakad. Sa bahay ka na lang, manatili ka na lang dyan. O pagtitiis din yun. Pero yan, kasabay niyan, yung natitsyempo rin, napapanahon sa atin. Dahil itong linggo ito papasok. 30 na bukas, katapusan 31 ang Tuesday, tapos April Fool's Day sa Wednesday. Bakit ka ba maghihintay ng April Fool's Day kung niloko ka na dati pa? Kaya tawanan mo na lang. Pero etong linggong to napaka-espesyal. Dahil itong linggong darating na ito po yung Semana Santa. Ito yung pinakabanal na linggo sa buong taon sa ating mga Kristiyano, mga Katoliko lalo na. Kaya madami tayong ginagawa pag mga panahon na ito. Walang pasok. Holiday, yung Huwebes, Monday, Thursday, yung Biyernes Santo, Good Friday, at saka nung Black Saturday. So, Thursday, Friday, Saturday, holiday po yan. Walang pasok. Pero yung iba na kailangan pumasok, meron kayong overtime. Yehey! Masaya tayo, may overtime. Yung iba naman, dahil walang pasok, pwede magbakasyon, pwede mag-beach. Hindi naman masama yan. Pero ang importante rin, kagaya ng ibang mga holidays, walang pasok dahil may dahilan. At kailangan, at least man lang, alam natin, batid natin kung anong kahalagahan ng mga araw na yan at mabigyan naman natin, mapaglaanan natin kahit ilang sandali, ilang oras na gawin natin yung dapat natin gawin sa paggunita at pag-alala at pagpupugay sa mga okasyon, sa mga pangyayari, sa mga araw na yan. Ano ba ang kahulugan ng Semana Santa? Ano ba yung nangyari noong Monday, Thursday, noong Huwebes Santo, noong Biyernes Santo at Sabado de Gloria? Tapos susunod doon yung Easter Sunday, Pasko ng Pagkabuhay. Ano nga ba yan? Yan ang pag-usapan natin para batid ng ating mga co-workers na nakikinig sa ating programang May Trabaho para pagka-celebrate or pag-commemorate ninyo na itong Holy Week. Alam nyo kung bakit at kung nasa beach kayo, siguro tumigil kayo panandali kahit ilang oras sa isang araw na yan, tumigil muna sa pagtatampisaw sa beach at maalala natin kung ano yung okasyon na ating ginugunita sa araw na yan. At kasama natin dyan, bago tayo mag-break, pakikilala ko na agad, ang Pangulo ng Parish Pastoral Council ng pinakalumang batong simbahan sa Pilipinas. Yan ang San Agustin Church
dyan sa Intramuros at siya rin ang punong administrador ng Knights of Columbus Manila Council 1000, ang pangunahing council ng Knights of Columbus sa buong Asia. Ang kasama natin sa programang ito ay walang iba kundi ating kapatid, Brother Joey Lat. Magandang hapon sa iyo, Brother Joey. Magandang hapon. Ayan, pakipindot mo lang yung green na button dyan para makapagsalita marinig ka ng yung mga fans. Ayan, okay na? Magandang hapon, Brother Barbie, at salamat sa pagpapaunlak. Tulungan mo kami, Brother Joey, para maintindihan ng ating mga kapatid kung ano ang kahulugan ng Semana Santa at anong pwede nating antabayanan para makaisa sa paggunita ng mga okasyon sa mga araw na yan. Samantala mga kaibigan, magbe-break muna tayo. Sa pagbabalik muna may trabaho, makakausap natin si Brother Joey. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan, 26 na minuto, makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo Hello, Washi! Laundry day na naman!